Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Lahat ng binuhay niya, kaparaanan ang sa Kanya. Pinagmumulan ay siya, kapangyarihan niya'y Kanya. Lahat ng kaparaanang hindi katulad sa tao'y nagagawa niya. Kaya't paano ka mababahala? Paano ka mag-aalala? Paano ka hindi ganap sa Kanya'y magtitiwala? Sa buhay mong taglay tao, kung kilala mo siya, may tapang at lakas kang makibakat lumaban. Buhay nga po ba ang Diyos? Sino nga ba ang tigang na tigang, tuyot na tuyot ang plema na hindi mahirapang huminga? Sino nga ba ang masakit ang lalamunan, mag-alalamunan at hindi kayang ipaknit ang mga plema na hindi mahihirapan lumulon, uminom, kumain? Mayroon po ba? At ang lahat ng iyan sa kaparaanan ng Ama. Doon mo makukuha kung papaano siya magbibigay ng paraan sa kapangyarihan niya. Makakamtan mo ang lahat ng kaluwagan. Sa makatwid kung lahat ay kaya niyang paluwagin, ang lahat din ay kaya niyang buhayin. Sapagkat lahat ng paraan ay Kanya. Sa lahat ng sandali, siya ang aasahan, siya ang magiging buhay. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga minamahal, paano mo kaya ito kakamtin? At paano mo maisa sa buhay? Mahirap. Paniwalaan niyo't sa hindi. At maging kayo sa sarili ninyo ay mapapatotohanan niyong mahirap. Subalit may mahirap nga ba sa Ama? Mayroon po bang hindi siya kayang gawin? Lahat ay kaya niya, tulad niya, no? Napapaihip niya yung hangin. Diyan lamang sa bukiri na yan, na inyong mamasdan, mapapatotohanan niyo ng may Diyos na buhay. Kailan lamang, ilang buwan, ilang araw na lang, gagapasin na naman yan. O sulong, inaalagaan ang palay ng tao. Subalit sino bumubuhay? O sulong, inaaruga ng tao ang kanyang palayan. Sino nagpapabunga? O sulong, linalagyan ng pataba ng tao ang kanyang halaman. Sino nagpapasibol ng bunga? Di ba't hindi naman siya? Kaya bang ilagay ng tao ang bunga ng palay? Hindi po, ano? Sa makatwid, kung magninilay lang sadya ang tao at totoong mananampalataya, nakatuon dapat ang kanyang pananalig na matibay. Sapagkat yung napakahiwagang nangyayari sa buhay ng tao ay nagaganap dahil may Diyos na totoo na dapat pagtiwalaan. O, sulong, maliwanag din ang tinuran. Ang damo ay hambing sa tao. Ang tao ay parang damo. Sumisibol, nabubuhay, namamatay. Tama po ba? Nalalanta ang bulaklak, nalalanta rin ang tao. Subalit, ang salita po ba ng Ama ay nalalanta? Nawawala po bang saysay? Namamatay po ba sa sanlibutan? Pagtiwalaan niyo po ang salita niya at paniniwalaan ninyong siya'y Diyos na buhay, at sa gayon mapapatotohanan niyang ang salita niya'y may buhay. Buhay nga ba ang Ama? Siya po ba ay isang sinungaling? Siya po ba ay nagsinungaling na? Kahit kailan hindi siya nagsinungaling at hindi siya magiging sinungaling, kaya't wala pa siyang sinabing kasinungalingan.
Kaya't kung pagtitiwalaan ang kanyang salita, hindi kaya ikay titibay sa pagtitiwala. Mga mahal, pangunahin lamang, gawin mong marapat na siya'y damhin sa iyong kalooban. At kilalanin ang iyong isip. Tanggapin mo sa iyong isip ang kanyang mga salita. Hilingin mo sa iyong diwa ay mabuksan ang pangunawa. Gawin mong marapat na siya'y sundin mo sa bawat araw. Unahin mo siya at kasunod ang lahat ng para sa iyo. Inyong pakinggan mula kay Marcos. Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkakasagot ni Jesus sa mga Saduceo. Kaya lumapit siya at nagtanong, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga sinabing ito. Tama po, guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Maliwanag ang katotohanan. Bakit siyaon lamang ang pinakamahalagang utos na binigkas ng Hesukristo? Sapagkat maliwanag ang totoo. Kapag inibig mo ang Ama ng buong pag-iisip, buong lakas at pagtitiwala sa Kanya, hindi kaya malaki na rin ang pananalig at pananampalataya mo? Hindi kaya mabubuhay ang pag-asa mo? Gayon din naman, kung ang kapwa mo iniibig mo tulad ng pag-ibig sa iyong sarili, magagawa mo pa bang magkagalit kayo? Hamakin mo siya, hatulan mo siya, husgahan mo siya, at paratangan nang dahil alam mo ang pag-ibig na yaon ang siyang bumubuhay sa pagtitiwala mo sa Kanya. Mga mahal, ilan kaya ang makasusunod sa mga atas na ito ng Ama? Ito'y atas, hindi utos. Ito'y batas niya, hindi batas ng tao. Ito'y kalooban niya, hindi kalooban ng tao. Ito'y kagustuhan niya at maaring gustuhin ng tao kung kilala siya at tanggap ng damdamin niya. Kaya't maliwanag ang katotohanan na ang kumikilala sa Kanya'y nakakadama ng kaiba. Ang tumanggap sa Kanya'y nababago ang pag-iisip nila, sapagkat ang pag-iisip nilang nabago ang gumugusto sa tuwina sa mabuti at marapat na mga aral niya na siyang nagbibigay liwanag at tanglaw sa kanyang pag-iisip upang ang pangunawa ng kabutihan ay dumatal sa kanya. Kaya ang mga naghahanap ng liwanag ay nagmimithi ng kanyang mga salita. Ang nagmimithi ng kanyang mga salita ay ninanamnam mga banal niyang aral.
At ang bawat nagnamnam, nakalasap ng tamis ng kanyang pagmamahal, na pagbago ang damdamin, tuwirang nakilala ang Diyos Amang mapagkalinga. Sino pa kaya ang taong hahamak sa gawa niya? Tutuligsa sa kalooban niya, yamang siya'y nararamdaman nila. At ito ang pinakamahalaga. Ang maramdaman mo ang ama mo na nakikipagtotoo sa iyo. Ang makilala mo ang ama mong makapangyarihan na may magagawa sa iyo. Ang sundin mo siya sa iyong kalooban at huwag sa salita lamang. At kilalanin mo ang kanyang makapangyarihang gawa, huwag ang makapangyarihang salita ng kapwa mo na natatakot ka sa iyong kapwa-tao. Mga mahal, walang hihigit pa sa kapangyarihan ng Ama. Kaya't ang bawat kumikilala sa kanyang kapangyarihan ay natatamo ito, sapagkat ang bawat nagmithi ng kanyang kalooban na kamtang tuwiran at nadama, nabuhay ang pag-asa ng pag-ibig at nabago ang kalooban ng mga anak niyang sa kanya'y nakadamat kumilala. Mga mahal, isa ka ba sa nakakilala na at nakadama ng pag-ibig niya? Pag sumikapan mo pang Nekkarameneyahanam, Nekkarameneyahanam, Halaya karama, Halaya karama, Nekkarameneyahanam. Bakit baga inagaw ko pangungusap na totoo? Tapyasin nyo ang puso nyo, ipasok nyo'y ako tao. Gawin sa kaibuturan, manaig na tuwiran. Yaong aking binubuhay, na wagas kong pagmamahal. Doon sa inyong kalooban, maaarok nyong tuwiran. Ang sa akin dulot kanino man, yaong pagmamahal na walang kamatayan, upang ipadama ko ang pag-ibig sa kapwa niyo. Kung paano ninyo iibigin ang kapwa niyo, katulad ng pag-ibig ng sarili ninyo, yaon ang patotoong iniibig niyo ang Ama, tulad kong umibig sa Kanya ng tapat, kaya't inibig ko rin kayo. Na kung papaano ang pag-ibig kong mula sa Kanya ito, na nagpakatotoo at totoong puso ko'y binigay ko sa inyo. Nagawa kong mahalin kahit na sino pa kayo, sapagkat di ko pinagmasdan ang sala ninyo, upang aking may sakatuparan ng pagtubos nyo tao sa mga sala nyong ginawa sa mundo. At yan ang totoo, mga minamahal ko. Kung lilimit tatantuin ang mga binibigkas ko, yamang tao lamang siyang binubuka ng bibig, at niluluwal ko naman ang mga salita ko. Patotoo taong hindi nyo nasisilayan, ni hindi nyo mahahawakan ang nangungusap kailanman, kundi bilang pagkatao ang sa inyo'y dinadatalan, upang ganap maibigkas ang sa inyo ay marapat. Subalit magalak at magpugay, magpasalamat ngang ganap, sama ang tumanggap at sa damdamin niya'y naging ganap. Natuwirang napabahagi na ipadama ang totoo kung paano ang pag-ibig na malinis o tao. Pawang katotohanan ang aking tinuturan. Ang pinakamahalaga ay magkaroon ng pagsuko ang bawat isa. Kung papaano'y sinuko ko ang sarili ko bilang tao, nagkatawang tao sa mundo ninyo. Sa gayon, ang pinangibabaw ay ang Espiritu ng Ama, at ang bilang pagkatao'y pinatay niya.
upang may lunsad at mapagsumikapang tupdin, yaong kanyang sa kanya'y alay sa akin, ang inyong kaligtasan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tulad kumandin si Constancia, nang sa aking pangungusap ay kaiba na sa lahat, tinudyot ako'y hinatulan, hinusgahan ng tuwiran sa aking kaibahang pagluluwal kanino man. At ngayon sa panahon ng Espiritong sa inyo'y taglay, sa kaibahang pangungusap nitong tao lamang, na ang ibang di makaunawa at di nakabatid ng katotohanan, ang paratang bakit si Kristo'y tinutularan. Wala ngang pinagkaiba sa paratang ng tao na mga ninuno nyo sa panahon ko bilang tao. Bakit tinutularan niya ang Diyos? Higit pa ba siya kay Moises? Samantalang di nila naramdaman sino nga ba si Moises at sino ako sa kanila. O tao, ang may pandamay makadama, ang may matay nagliwanag, ang may pandinig ay makarinig, sapagkat walang ang nauna na hindi mahuhuli, at walang nahuli na hindi mauuna. Sapagkat ang masakit sa iyo kung di mo ginagawa sa kapwa mo, tigib nga ng pag-asang gagawin sa iyo ito ng Ama. Yamang ang layon mo ay pag-ibig at mahalin sila, higit na pag-ibig niya siyang iyong madarama. Upang patuloy na may bahagi sa bawat mamahalin, yaw na yang kapwa-taong hindi kaano-ano. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Mapapalad ang natutong minahal ang kapwa niya nang dahil sa Ama at hindi nang dahil sa Kanya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagmamahalan, matibay na muog iyan sa matibay na pundasyon na Ama ang nagbigay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O kay buti mo, Ama, sadyang kay dakila mo, mga mahiwagang gawa mo hindi matanto ng tao. Kaya nga't ibinaba mo ang iyong espiritu upang siyang umugnay at magpakilala sa madlang tao kung paano ang gawa mong kabanalan sa mundo. Yamang binahagi mo ito sa panahon ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan paman, at taong kanyang mga minamahal. Kay sarap na namnamin ang pag-ibig na totoo. Kay ligaya ng puso ng taong may hangarin. Nang pawang kabutihan na ayon sa Amang mahal, tutup din niya ang layunin, alang-alang sa kanyang kabanalan. Halina kayo mga minamahal, mag-umapaw ang kasiyahan. Kung ang puso mong taglay, nag-uumapaw ang kagalakan. Yaon ay ang Ama ang pinagmumulan, yaon ay ang Ama ang siyang bumuhay. Pag-ibig niyang wagas kailan paman, kung tamang sa iyo'y mararamdaman. Halina kayo mga minamahal,
magnilay at magbulay. Kay sarap na kaugnayan ang totoong mga nilalang. Tulad ng nasisiyahan ang ama habang minamasdan, mga anak niyang totoo lamang ang ginagampanan sa kanyang kabanalan. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbulay, magtanto ng tuwiran, amay inyong ang pakinggan. Hanapin nyo kanyang katwiran, lubusin nyo pagtitiwala sa kanyang magagawa. Makikita nyong siya'y mahiwaga, pagkat siya'y buhay at di patay. Magagawa niya hiwaga sa iyong buhay. Buhay ba nga ma? Mga mahal, ano nga ba yung sinasabing hiwaga? Nakagawa ba ang tao ng hiwaga ng kanyang sarili? Kaya tinawag na hiwaga yung mga imposibleng nagaganap na hindi mo kamukat-mukat paanong nangyari. Pangunahin, nang ikaw ba'y makahinga, ikaw ang nagbigay ng hininga mo. Nang nakapikit ka bang natutulog na nahimbing at pagdakay nagising na imulat ang mata mo, ikaw ba gumawa nito? Nang ikaw ay nakalasap ng masarap na pagkain, may panlasa ang bibig mo, ikaw ba ang nagbigay? Sa makatwid, yan ang mahiwagang gawa ng Ama sa buhay mo. Kung ito'y nagagawa niya sa'yo, ano pa kaya ang mga pangangailangan mong alam na alam niya? Batid na batid niya. Kung ikaw ay nagugutom at walang makain, kung ikaw ay may nararamdaman at nahihirapan, kung ikaw ay may pinapasan na nabibigatan, kung ikaw ay may kausap na hindi pinakikinggan, kung ikaw ay nakikipagtotoo na ayaw maniwala ang kapwa mo, kung ikaw ay may layuning mabuti at kung ikaw ay may layuning masama sa kapwa mo, lahat ay alam niya. Ano pa kaya ang sumibol na pag-ibig sa damdamin mo? Na nang dahil binuhay niya ito at naramdaman mo ang dating sikaw na walang pakialam sa kapwa mo, ang dating sikaw na makasariling magmahal sa sarili mo, nang makilala mo, tinanggap mo siya, natutunan mo siyang ibiging totoo, natutunan mo rin ang kapwa mong mahalin tao. Hindi kaya siyang nagawa niya'y walang kapantay na hiwaga? Hindi kaya nagawa niya sa iyo ang tunay na mahimala? Na kung paano sa iyo'y mahirap magmahal ng iyong hindi ka ano-ano man lamang, nagawa niyang ibigin mo ito dahil inibig mo siya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko, tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Bakit niloob na halos parang mapigil ang pangungusap? Upang maparinig sa inyo mga mahal. Laway mo man, sarili mong laway. Kapag nailulun mo ya't nangungusap, kay masasamid ka. Kapag naalunok mo yan at tulog, kay masasamid ka. Magigising ka sa pagkasamid mo. Kung yaon, nagagawa ng amang walang gumagalaw na paaagos sa iyong lalamunan. Kung yaon, napalulunok niyang hindi mo nilulon, siya ang nagpalulon. Ano pa kaya ang hindi niya magawang ibigin mo ang kapwa mo dahil napaibig mo nga siya? Sapagkat ang amay, wagas ang pag-ibig niya kanino man. Sapagkat napaibig niya ang tao dahil malinis ang hangarin niya. Kaya't ang ama ang siyang unang umibig sa tao. Hindi ang kanyang ina, hindi ang kanyang ama. Ang Diyos Ama ang unang umibig sa kanyang anak sa lupang ito. Sa makatwid, ang dapat mong unang pag-ibig ay siya. At kapag inuna mo siyang inibig, lahat ng kapwa mo, maiibig mo rin. Buhay ba nga ma?
Ang tanong ng isang pilosopo, paano ko naman pong iibigin yung masamang tao? Tandaan ninyo, walang masamang tao. May umaalipin sa kanya, kaya siya masama. Tulad ni Eva, inalipin siya ni Satanas, kaya naging talusira siya. Kaya, kung ikaw bilang tao na ang Espiritu ng Ama ang naghahari tulad ni Adan, na hindi nagapi, sapagkat maliwanag ang katotohanan, nang dahil may halo na itong kay Eva, si Adan ay buong-buong hinulma ng Ama. Si Eva ay kinuha na lamang sa tadyang niya, sa makatwid. Hindi na puro ang sa kanya, kaya marupok na siya. At ang hinulma ng Ama, hindi ito ang kinuha ng mapanlinlang, sapagkat alam niyang hindi siya makakaya, sapagkat puro pa ang sa kanya. Kaya kayo, marupok na tao, madali sa tukso. O tao, pag-ibig, layuan mo ako. Huwag, pag-ibig, lumapit ka sa akin upang ibigin ko ang kahit na sino. Subalit kung marupok na pag-ibig, huwag mo nga ang tatanggapin. Magiging ugatyaan ng kasalanan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay po bang Diyos? Pag-ibig, pag siyang numukal sa damdamin, iiwanan ang sinuman. Kung bilang tao ang nabuhay, pag-ibig na di ito ang nasa ng Ama, ang pag-ibig na nananakit at makasarili. Pag-ibig, pag-ibig na matapat kailan pa man. Pag-ibig, pag-ibig na sa Kanya ang pinagmulan. Pag-ibig na sadyang kayang buhayin sa damdamin ng sinuman, bawat nilalang na nabuhay sa sanlibutan. Pag-ibig, wagas at tamang pamamaraan ng Ama, ng Amang sa tao ay bumuhay, na di kailanman magdudulot ng katalusiraan, pananakit ng kahit na isang nilalang. Pag-ibig, pag-ibig ang naging dahilan kung bakit mayroong Kristo na nag-alay upang ang buhay mong taglay ay maayon at matunton sa tamang paraan, sa tamang gawa, sa tamang desisyon, sa tamang layunin, sa tamang adikain, sa tamang tuntunin. O aking mga mahal, pagnilayan niyo yan. Pag-ibig
Pag-ibig na marapat, pag-ibig sa lahat, ang siyang marapat nga mabuhay kailanman. Pagmamahalan ang layon at nasa ng Ama, upang matigib at maging galak ang lahat-lahat. Sa pag-ibig niyang handog, sa pag-aalay niyang ganap, o pag-ibig na marapat, o taong aking mga inuulatang ganap. Pag-ibig na wagas at malinis na di nagkadungis. Pag-ibig na marapat, pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Kahit na sino pang lumisan at muling mayroong mabuhay, walang kamatayan kailan pa man. Sa sandaigdigan ay di mapaparang, lalong tumitibay kapag ito'y nakamtan ng sinumang nilalang na nasa kong mabuhay kailanman sa inyo mga nilalang na aking tuwirang hinahandugan, minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang malinis na pag-ibig at wagas na pag-ibig, nakapagtitimpi, nakapagpaparaya, nakapagpapatawad. Subalit, hindi lahat ito kakamti ng tao sa lupa. Kaya't mapapalad ang nakakamit, mapalad bakit kumuling niloob na masamid at mangati ang lalamunan ni Constancia. Pinalagkit ko pagdaka ang laway niya. Hindi baga ito mahirap, tao? Kung sa inyo maganap ito'y masakit, mahirap. Subalit, wala pa sa kalahati ng pinagdaanan ko yan na kung babaybayin ninyo ang istorya ng kasulatan, ni wala pang nakalasap sa inyong ganap ng aking paghihirap. Ni hindi nyo ito dinanas. Ang mapugto ang hininga, matigang ang lalamunan, lumapot, lumagkit ang lawan. Habang nakabayubay at kinakapos na ng hininga, doon ay mapupugto na
at magwawakas na. Sinong nakaranas sa inyo nito? Wala ni isang tao. At walang daranas noon ngayon at magpakailanman. Sapagkat di nyo kakayanin. Sa makatwid, bakit ko ito inulat? Upang aking masambit tao. Patotoo lamang ang hindi ninyo kaya ay di sa inyo ibibigay. Kaya't bakit ayaw niyong lumaban? At di magpakatotoo ang kalooban upang sa gayo'y mapatotohanan niyong buhay ang sa inyo'y nagnanasa ng kaligtasan. At di napaparang sa sanlibutan. Bawat araw at gabi man ay kapiling nyo. Walang kamatayan. Espiritu na turingan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kailangan pa bang muli ay may magpasakit ng kanyang kapwa at may pasakit ang kapwa upang malubos ang pagtitiwala? Wala nang magpapakasakit pa at magkakatawang tao muli upang may pangalawang Hesukristo. At di na magaganap ang tulad ng mga tampalasang mga ninuno nyo ay gawin sa panahon ito. Sapagkat panahon na ng Espiritu. Ang may pandinig ay nakarinig. Ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan. Yamang naituran mo, Ama, ang marapat sa kanila. Patotoo mong hindi katauhan ang bumigkas, kundi yung binahagi sa kanyang katawan at binuksan mo ang bibig upang ako ay mangusap. Nagkaramanayan, nagkaramanayan, nagkaramanayan. Holeya karamo. Nagkaramayahan na yakan. Nagkaramaniyahan na. Nagkaramaniyahan na. Buhay ba ang Diyos? Sa isang kahiwagaang pinakita ng Ama sa aking apong si Bea, hiniling ko po sa kanya ay ito. Panginoon, ito po, nilalagak kong buong buo sa iyong sarili ko. At kung may daragdag ka pa sa gampanin ko, buong kababaan kong tinatanggap, subalit ako'y tulungan mo, sapagkat kung ako lamang ay walang kakayahan ako. Kaya po, kung noon may halo kung minsan ay nahihiya ako sa panahon na nauna, kapag dumarating na yung takda na nangungusap na hindi ko na alam ang mga binibigkas at may pamostra-mostra, ayaw kong paratangan na ako'y ganito at ganyan, subalit naganap na sa ilang taon ang pagpaparatang, lalo ko pong tanggap ngayon sapagkat lalong pinatotohanan ng Ama sa kanyang kalusugan, sa kanyang buhay, sa kanyang kaligtasan. Purihin, purihin, purihin ang Ama sa maluwalhati na kagalingan ng aking Apo.
sapagkat tanging sa kanyang kapurihan, karangalan, dangal, at kapangyarihan. Amen. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, napakasarap po. Paano mo mapapatotohanan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo kung hindi Kanya patitibayin? Opo, habang nakikibaka ka, nagdadalawang isip ka, lalo na hindi mo naman tunay na anak at nakikianak ka bilang apo, pinakamasakit. Na makita mo yung apo mo, wala yung magulang nila. Hindi mo alam ang gagawin mo, kung papaalam mo, kung pauuwin mo ba, o paano. Mahirap. Subalit, hiniling ko sama ang tapang. At sinabi ko, Panginoon, ayaw kong mahirapan ang apo ko. Ang salapi po ay mapapakita mo kung saan dako kuhugutin at paano mangyayaring ako'y magkaroon. Kahit sabihin ko sa magulang nila, gumawa ng paraan. Subalit, pinakikita mo sa akin kung anong gagawin. Ayaw ko po. Ikaw na lamang. Sa kaparaanan mo, hanggat may magagawa po kayo, sa kaparaan ng kaloob mo, yun po ang asahan ko. Upang patotohanan ko na muli ang kaloob mo'y buhay na buhay. Ilang araw pong nakibaka. Salamat sa Ama. Nagsimula ang kanyang hirap kung paano pagkatapos nakamit niya yung mga karangalan bilang tao. Kapalit ay hirap ng katawan. At ngayon na naman po, araw ng recognition ng isang apo. Paglaya, parehas. Hindi po mabuhay ang Diyos? Na wala po akong kinukwento sa aking mga anak at wala akong binahaginan kahit na sino. Bago po nangyari yaon, nakapanaginip po ako ng 2 bulating mataba at isang payat. Nasabi ko ay, aba, gagapang ka pa, papatayin ko kayong 2. Sige, hinahanap ko po yung mataba at pati yung isa pinatay ko. At nagising po ako. Puti po sila. Pilit ko pong nilalabanan sa sarili ko yung takot, pag-aalala, kung ano-ano sinisiksik sa akin. Subalit, pinananaig ko po yung pagtulog. Walang oras. Lalabas ako doon sa tulay. Kahit ako mag-isa, nakikipagnig ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, sa iyong buhay, sa iyong lakas, yamang binigay mo ito sa akin, ipagkaloob mo ang buong buo. Kung ang apo ko, sa unang taon ng paglilingkod ko, sinubukan mo ako. Nabuhay siya. Gayon din ang kapatid niyang ito. Ipagkakaloob mo ang buhay niya. Napakahirap po. May balae ka. May mga anak ka. Nawala sila. Nawalang saksi. Kundi kami-kami sa nagaganap. Subalit, isang pagkakataon, nandyan po yung pisan ko, na nakita niya po pangyayari. Sabi niya, ay, taranta po sila, taranta. At nung dumating si kapatid na Maria, nanginginig daw, umalis. Umalis kayo kung makapagpapahina kayo sa akin. Iwanan ninyo ako kung makakapagpahina kayo sa akin. Wala kayong magagawa. Pero Diyos may magagawa. Purihin ang Ama. Dakila po siya. Bakit po pinabahagi niya ito sa inyo? Kayo ang lalakas nyo. Ang ganda ng hininga nyo. Bakit di kayo magsilaban? Buhay po ang Diyos. Kahit sabihin nila akong sira ulo, nagmagaling,
nagmamagaling, walang bali po. Nangako ako sa Panginoon kanina bago ako lumabas. Isisiwalat ko po ito. Hindi paray pagmagaling ang sarili ko, sapagkat ako'y walang nagawa. Paray pangalandakan siya ang totoong Diyos na pinaglilingkuran ko, sapagkat siyang may-ari ng buhay ng bawat isa. At sa bawat kaganapan, lalo niya lamang akong pinatibay na sinabing, ako anak, ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ni David. Kaya siya rin ang Diyos ko at Diyos ng lahat. Mga minamahal, doon ko po naramdaman ang katotohanan ng sinabi. Tingnan mo, ikaw maganda pa paghinga mo. Ang apo ko nagbabayulit. Walang alam ang magulang. Ikaw ang ganda ng hininga mo. Lumaban ka. Sapagkat sa Diyos ang buhay. Ang sabi ko, Panginoon, hinanda mo ko. Alam ko, karamay kita. Pinagtawanan na ako. Natanggap ko na lahat siyaon. Hinusgahan ako. Hinamak ako. Tapos na sa buhay ko kung ano man ang husga nila sa akin. Subalit, ikaw, patuloy mo akong gamitin. Sapagkat sa'yo ko nakita ang buhay. Sa'yo ko naramdaman. At napatotohanan. Kaya po sa katotohanan lang, kanina, gusto ko nang umalis at hindi ako maglilingkod ngayon sapagkat alas 3. Gusto ko magpantay. Dadalawa na akong lalaki, gusto ko pantayin, parehas sila. Kung ano ginawa ko din sa anak ng kapatid na kuya niya, gusto ko rin gawin ko sa anak niya na makapakipag. Dahil alas 3 po, subalit naalala ko yung pangako ko sa Diyos. Tinawagan ko po ang anak ko. Sabi ko, anak, di ata ako makakahabol. Ma, nasyahan po ako sa sagot ng anak ko. Ma, huwag kang mag-alala kung anong abutan mo. Sige, maglingkod ka na lang muna. Lalo pong naghalab ang puso ko. At nang sabihin ko po sa anak ko, yung anak niya ganito. Alam niyo po, sinagot niya sa akin. Nung sinabi kong anak, binili ko ng gamot yung anak mo, baka mamaya doon tinawag ko kay doktor na ganito. Ma, down lang, gagaling yan. Ang sarap po. Ang sarap pakinggan. Samantalang wala silang alam, gano'n ang kalagayan. Ang alam po nila, may lagnat lang, may tigdas lang, pero hindi nila alam may komplikasyon. Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kaya ako po nabahagi. Nakagraduate po ako. Salamat sa diploma kong tinanggap. Sama. Habang may pinakikibakahan tayo, mahirap. Hindi ko kailangan purihin niyo ako at pasalamatan. Hindi ko kailangan ako'y kilalanin niyo. Ang kailangan ko po, lalo niyong makilala ang Diyos. Dahil kung hindi sa Kanya, hindi ako maglilingkod. Hindi ko sasayangin ang buhay ko, bata pa ako. Marami pa akong magagawa sa buhay ko. Marami pa akong kikitain kung maghahanap buhay ako. Marami pa akong magagawa sa mga apo ko, sa mga anak ko. Na kapag gustong pumunta roon, kung sa dating buhay ko, magagawa ako. Pero bakit sinuko ko po? Nangako ako sa Diyos nang mabuhay ang apo ko, na maglilingkod ako sa Kanya. Sapagkat nakita ko kung paano niya buhayin ang apo ko. Yaon ang yung panganay kong apo. At ngayon na naman,
Sabi ko, salamat po at sa tuwing ang kaganapang yaon ay nangyayari. Ang tapang ang binibigay ng Diyos, hindi ang pagkataranta, pagkaduwag. Kaya sabi ko, Ama, patuloy mo akong patapangin upang maipaglaban ang iyong kabanalan. Patuloy mo akong pagtibayin upang huwag kong ikahiya ang iyong karangalan na dapat kong ipagdangal at patuloy kitang ipagsigawan. Napakabuti ng Diyos. Habang dinadalisay ka naroon, ang binibigay niyang lakas, wala kayong kamalayan sa lahat ng kaganapan. At habang nakikibaka po yung araw na yun, ang nag-aalagang anak ko naman sa kanya'y dahil sa sobrang puyat at pagod, nagkasipon na rin at nilagnat. Subalit, dahil ayaw sumama sa iba, ang gabi na yun sa kanya pa rin. Subalit kinabukasan, sabi ko, anak, inom ka lang ng inom ng tubig. At pinalaga ako po ng dahon. Kinabukasan magaling. Buhay po ba ang Diyos? Kung magtatanong ako, halos 1 buwan po ang pakikibaka naming magkakapatid. 3 magkapatid. Si kapatid na Maria ang nauna. Si kapatid na Maria po, ang apo niya nasa Valenzuela. At ako'y naroon habang nagtatala ng banal na mensahe na ginagamit ang computer. Tinunguhan po ako at nagpa-bless siya. Apo, susundin ko ang apo ko. Bakit ka ako? Mataas daw ang lagnat eh. O, ba't di nila pa-check up? Tinitingnan ko po kung ano sasagot niya sa akin. Kaya sabi ng anak ko dito na lang daw po paggamot. O, sulong. Patnubayan ka ng ama. Pagdating po, nakita ko ang apo niya, puro sugat. At ang taas ng lagnat. Sabi ko, Diyos ko, ano po ba ito? Ba't nagkaganito? Binalik po sa akin ang isang senaryo sa aking anak na pangalawa. 3 taon siya noon. Mag-hermana po siya ng Batangas. Hermana siya sa Batangas. Lagnat na umatikabo. Dahil dun sa dapulak daw ang tawag. Binagi sa akin, dapulak. Hanggang loob, puting-puti, magapo ang bibig ng bata. Sige, gawin mo'y ganyan, ganyan, ganyan. Patuloy pa rin ang paglagnat. Sabi ko, kung hindi niya nakaya yan, padoktor mo na. Matibay po ang pananalig ng pamangkin ko. Ang sabi niya, hindi po, kaya nga po inuwi ko dito, ayoko ma-hospital yung apo ko, pa-hospital ng biyanan ko eh. Sabi niya, sulong, magtibay ka. Sa makatwid, gumaling po yung bata na yan, nagkatigdas ng tibatib. Nang magkatigdas po yan, ilang araw, mataas ang lagnat, hanggang sa mawala. Hindi po doon natapos ang istorya. Nagkaroon po ngayon yung kanyang isang apo, yung panganay na apo. Nagkaroon po ngayon yung anak ni bunso na panganay. Nagkaroon po ngayon yung bunso naman niya. Nagkaroon po yung bunso naman ay sa pang-apo ni kapatid na Maria. At nagkaroon panghuli po ang mga apo ko. Sabi ko, araw-araw, sige po, sakripisyo. Dahil gusto mo silang isalba sa patnubay ng ama. Ayaw nilang magsiinom ng gamot. Iyakan po. Pagpapainom, puro iyak. Ano mangyayari? Sabi ko, kung ayaw ng gamot, yun na lang po, sige. Mapupula ang mata ng mga apo ni kapatid na Maria.
Sabi po nung anak ni kapatid na bunso, Mama, hindi na kita makita. Saan ka ba? Sapagkat pati mata po ay mayroon. Mga may sugat. Sa dating buhay po, lagnat lamang ng 38, matatakot ka na. Pero salamat sa Diyos po, purihin ang Ama. Hanggang sila'y nagsigaling. At ang panganay na po po ay gumaling na rin. Wala nang lagnat, kakaunti ng abo. Nung siya po ay kasalukuyan din, sabi, Mama, napakasakit, matatanggal na lalamunan ko. Sabi niya, hindi, andama mo lang yan. Hindi, masakit talaga. Sabi niya, hindi, sabi ko. Pero alam niyo po, pagtalikod ko, umiyak ako. Sapagkat, naawa ako sa kanila. Apo lang yun ang kapatid ko, kinaawaan ko, ito pa kaya ang apo ko. Pamangkin mo lang yan, kinaawaan mo, yan pa kayang tunay na apo mo. Subalit, wala pong halong dagdag bawas, naririnig tayo ng Diyos ang istorya. Yaon ang pawang katotohanan. Naririnig po tayo, sapagkat kung dadagdagan parang nagyayabang, mahirap magyabang sa Diyos. Kaya tamang-tama lamang kung ano'y kukwento mo. Hanggang sa sinabi nga po ng teacher, yung si Bea na yun ay siyang ganito. Naturalmente po, hindi naman alam ng magulang na gano'n ang kalagayan. Tinanong, Ma, pwede bang makadalo ng kanila? Pwede. Kung hindi nalalagnatin ngayon, hindi na po nilagnat. At bukas ka ako, at hindi pa nilagnat, pwede na. Hindi na po. Magaling na po sila. Bakit po yung araw na yon, nang nakaligo, nang malis na kami, pagdating po doon, may sinat na naman. Sa SM po kasi ginanap May sinat, nagpapakarga na, parang nahirap. Sabi ko, iuwi na kaya natin at wag na nating hintayin niyang ano. Kaya lang nakapangako akong dadaling ko sila kako sa Santissima. Kaya pagkatapos po nung nakuha yung mga award po niya, ay malis na kami. Punta na kami ng Santissima Trinidad. Subalit nagwawala siya dahil makati daw ang damit, hindi napagbaon. Dumaan pa po ako ng Plaridel at hinanap ko siya ng damit para maisuot. Sa madaling salita, nagkamda, bagal-bagal po kami. Matraffic pa. Subalit, nung pauwi na kami, nakikita ko yung wilong ng apo ko. Yung po bang gano'n na? Ang paghinga, sa makatwid, mahirap. Hirap na, no? At nawala na ng boses. Eto na po. Pagdating sa bahay, nandyan ang balay ko. Tinatanong ko sila, ano ba gusto nyo, Mare? Kayo po, kung gusto nyo po baka akong ikumpay. Pero labag po sa akin. Labag sa loob ko dahil alam po gagawin. Pinakita po sa akin. Sabi ko, sige, papainom po natin itong gamot na ito. Kung tatalab, di salamat po. Bagamat, patawad Ama, sabi ko. Ayoko magtalusira sa'yo. Pinaawit mo ako, nag-share po ako, nagumaling ang apo ko, walang ininom na anumang gamot. Ngayon, eto po, sinungaling ako, ayoko sinungaling. Ayoko po sinungaling, sabi ko. Ngunit hinihingi ng pagkakataon. Kung ito po makagagaling, ipapainom ko. Alam niyo po, nung ininom, lalo pong nawala ang boses at halos ganyan na lang. Sabi ko, magdesisyon ka, Mare. Sabi ko, ako, tutuloy ko kako kung ano yung binabahagi ng Diyos sapagkat pinaliwanag niya sa akin lahat mga dahon na yan. At kung inom siya ng antibiotic at di inom siya kako ng tubig, wala, hindi rin mangyayari. Ito, pinaliwanag po, kung dahon-dahon, kasama yung tubig. Yan po. Sa madaling salita po, medyo nagkaboses na. Sige, ligo. Subalit, dumating po yung gabi. Kung matapos na po yun, pinadextrose ko po para hindi siya ma-dehydrate. Dahil iniling ko po sa Ama, para
Sa gayon, direkta, dahil gabi, hindi pwedeng pabangunin, inom-inom, naistorbo sa paggising, lalong nagwawala. Yun, sa gabi. Nung umaga po na matanggal na, gusto mo pa ba? Sabi ko, ayaw, masakit, masakit. Nakakaawa po, masakit. Sabi, ayaw na, sabi niya, masakit. O, sige ka ako, inom ka ng ganito. Napipilit na po namin. Sige. Subalit, wala pong babaan. Karga sa magdamag. Karga, sige, ganyan. Haplos, ganyan. At nung araw po na yon, dumating yung pisang ko, papagamot. Pagkataas ng usap, ibinaba na lang po sa akin. Nakalungay-ngay. Sabi ko, anong nangyari? Liwanag ko yan, ang sarap ng tulog ah. Nung po pala, nanikip niya naman. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, lumaban ka na, tapos na. Sadyang pinakita ko lamang ito. Sadyang niloob ko lamang ito upang may pakita ko sa iyo. Ako ang buhay. Ako ang lakas. Magtiwala ka. Hindi na muling maulit ang ganito. Sa Pumotsya'y gagaling na. Buhay po ang Diyos. Mamahal na kapatid sa ating Ama, mga magulang sa bilang tao, kayong mga may edad na, kumisan po, lalabas kang mayabang. Pag sinabi mo sa tao, labanan nyo, basta pakita nyo, ganito. At lalabas naman sinungaling yung kausap mo. Bakit po? Mahirap po ang isang Apo Kunching. Sasabihin mo sa pasyente, ganun ang gawin. Habang kaharap kayo, pag nahihirapan na hindi. Pero ako po, sinabi ko sa Panginoon, ayoko maging sinungaling. Binahagi ko po sa tao na walang iinumin ang gamot ang apo ko, gumaling. Pagkataas kayo, painumin ko. At nang sinabi ko po yun sa Panginoon, Panginoon, ayoko maging sinungaling. Ayoko magtalusira sa'yo. Sasabihin ko walang ininom ang apo ko, tapos umiinom naman. Loobin mo nga sa'yo pa rin ang manaig. Huwag ang sa aking kasinungalingan. Purihin po ang Diyos. Wala pong ininom, tinapon ko lahat. Sapagkat, nang buksan niya on, si kapatid na Marisa pa ang bumili. Naka isang drop. Isang dropper lang po. Ayaw na sundan. At yung pinupunas dito, nag-iiyak, lalong nawala ng boses. Masakit daw. Salamat sa Diyos. Natural. Gumaling ang labi ng apo ko. Buhay po ba ang Diyos? Bakit niloob ng Ama na mangyari ito sa akin? Sapagkat upang mapatotohanan ng panahon ng Kristo. Ano po ba pinanggamot? Subalit hindi ko hinihingi sa inyo na tularan nyo on. Sapagkat hindi nyo po kakayanin kung hindi nyo palalakasin ang inyong pananalig. Ayaw kung may mamatay sa inyo dahil sa pagsunod nyo sa akin. Sabi ni Apo Kunching, huwag uminom. Hindi ko po sinabing huwag kayong inom ng gamot. Ang sinabi ko, ayaw kong maging sinungaling sa Diyos. Sapagkat, nung araw na yun, magaling na nga po, wala na lagnat. Wala na siyang ubong ganon. Pagkatapos biglang nagkaroon. Kaya ako nabahaging, ang apo ko'y magaling na, pero hindi pa pala. Ipagsubok pala ako. At yun po ang ayaw kong maging sinungaling ako. Nasasabihin ko, sinabi ko sa tao na hindi siya uminom, pero lihim ko naman palang pinaiinom. Yun po ang katotohanan. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Diyos. Kaya kung totoo kang hindi umiinom, totoo ngang hindi. Pero kung totoo kang umiinom, huwag mong ipaglihim. Sabihin mo, sapagkat ang Diyos mo'y buhay at hindi bingi, hindi bulag. Kung hindi mo kaya ng iniinom na natural, huwag ka magsisinungaling. Upang sa gayon, mapakita ng Diyos mo sa anumang kaparaanan ay gagaling ka kung tunay na siya ang pananaligan mo. Kaya sa inyo pong lahat, kung hinahatulan kayo dito, hindi ba tinatanong sa inyo, kaya nyo ba?
Kung hindi nyo kaya, huwag na kayong magpareseta sapagkat nagsisinungaling lang kayo. Kung hindi nyo kaya, huwag na ninyong sabihin oo. Pagkatapos hindi nyo naman gagawin, sino niloko nyo? Ako po ba o ang Diyos? Sapagkat hindi ko kayo kayang hatulan ng mga dahon-dahon. Ako'y walang karunungan. At kailanman ay hindi ko kayo hahatulan ng dahon-dahon. Sapagkat ako hindi si Mang Kepwang. Subalit, salamat sa Panginoon. Dahil buhay siya, naging instrumento lamang ang mga dahon-dahong yaon. Subalit siyang tunay na nagpagaling at nagbigay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, ano ang dahilan ba't binahagi sa inyo? Kung tunay na kilala nyo ang Panginoon at kung tunay na siyang sinasamba nyo, pagtibayin nyo sa sarili nyo na may magagawa siyang hiwaga sa buhay nyo. At yun ang pawang katotohanan. Ang hiwaga ay nagagawa ng Ama sa taong nagtitiwala. Ang himala ay nakakamta ng taong tapat maniwala. Buhay ba ang Ama? At yung gawain pong ito, hindi sa pagpapadami ng tao para sumikat. Ang isa nga po, kunching, hindi ko po kailangan sumikat. Ang kailangan ko po ay mapakilala ko ang aking pinaglilingkuran. Hindi ko kailangan ang ako'y parangalan. Ang kailangan ko ang Ama ang inyong ipagsigaw ang nakilala nyo. Sapat na po sa akin yaon. Sapagkat ang gusto kong magregalo sa akin at magbigay gantimpala sa akin, siya, hindi tao. Buhay po ba ang Diyos? Aanhin ko yung mga parangal ninyo sa akin at pasasalamat kung sa Panginoon naman ako'y hindi katotohan. Katotohanan ang ginagawa at hindi ako totoong-totoo sa Kanya. Sino niloloko ko po? Diba sarili ko? Kaya't nagtataka lamang ako sa mga tao, sinasabi nila, totoo sila sa Diyos, pero hindi pala totoo. Eh sino po? Sinungaling. Alam niyo po, pinakamahirap linlangin ng Diyos. Kaya marami pong magagalit sa akin. Sapagkat hindi ko naman totoong sinasabi yun dahil ginusto ko lang. Hindi ko naman sinasabi yun dahil gusto ko'y maniwala kay sa akin, kundi ibinibigay ng Diyos na dapat ay sundin po natin at kilalanin. Eh hindi po magawa. Bakit? Dito sa puso sumisibol yan. Nang binuhay ng Ama at sumibol ang pag-ibig ko sa Kanya, naramdaman ko yung pag-ibig niya na yun sa akin. At nang buhayin niya yung pag-ibig niya sa akin, natutunan ko pong magmahal ng kapwa ko. Subalit hindi ako nangangako na ako'y banal at totoo na, sapagkat walang magsasabi nun sa akin maliban siya. Ngunit, pinagsusumikapan ko po na magpakatotoo sa inyo, sapagkat kung ako'y napipilitan lamang maglingkod sa inyo, hindi na po ako lalabas dahil ayaw kong dayain ang sarili ko at lokohin ko kayo. Pagkatapos ang Diyos, parurusahan ako. Hindi ko po kaya yon, sapagkat ayaw kong ako'y parusahan ng Diyos dahil sa mali kong ginawa na ako'y nagsinungaling para lang akitin ko kayo at hangaan ninyo ako. Hindi ko kailangang hangaan ninyo ako sapagkat hindi ako maglilingkod kundi sa Kanya. Nawa po, matutunan nyo ang Diyos ay buhay. Makilala nyo ang Diyos ay totoo at maramdaman nyo siya ay totoo sa buhay ninyo. Hindi kailangan ang sumikat. Inuulit ko po, hindi ko kailangan sumikat. Ang kailangan ko'y sumikat ang liwanag sa akin at sumikat ang buhay ko. Pagdating ng takda na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Yun lamang po ang mithiin ko, mission ko. Subalit maliban doon, wala na. Ngunit maraming salamat po sa inyo na mga tumatanggap, naniniwala. Pasasalamatan ko kayo sapagkat kayo'y tumanggap sa Ama. Subalit, wala akong ibang pasasalamatan masigit kundi siya, sapagkat kundi po sa Kanya, wala rin kayo dito. Buhay po ba ang Diyos? Pare-parehas lamang po tayong wala rito kung wala rin po ang Diyos. Kaya nga, nawa po, makinabang kayo
sa kaloob na ito. Sapagkat, inuulit ko po, ako ay maglilingkod sa araw-araw. Subalit sa pinaglilingkuran ko, kung mayroong hindi nakatanggap, wala pong mawawala sa akin. Tama po ba? Subalit sa mga pinaglilingkuran kong may nakatanggap, nakaunawa at nagliwanag, pare-pares po kaming magagalak. At sa bawat nakikipagtotoo, hindi kayo sa akin nakipagtotoo, kundi sa Diyos na totoo. Kaya sa inyo pong lahat na nakikipagtotoo, maraming salamat po. Hindi natin kailangang hangaan tayo ng kapwa-tao. Kaya ako po, minsan man ay hindi pa ako nagtala ng aking ginawa at gagawin dito sa lupa. Kaya, kung may nagtatalaman po doon, katulad na nabasa ko, ang anak ko pala ay nag-post doon, yung panganay ko, sa pagpasalamat sa Panginoon, at yung pangalawa ko nag-post, sabi ko, anak, ba't sa akin yung papinost? Ma, nakapost po yun sa aking FB. Kaya lang po tinag ko sa inyo. Para po na sa gayon pasalamatan ko po ang ama at mapakita po sa mga nagbabasa ng FB nyo para po malaman nila ang kadakilaan ng ama. Ay, alisin mo anak ma, pag tinanggal ko po yan, pati sa tag ko mawawala. Sabi po nila, sapagkat ayaw kong pinangangalandakan ng sarili ko. Ang Diyos ang pangangalandakan ko. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa inyo pong lahat, dahil nakikipagtotoo ko sa Diyos, ayaw ko ang sarili ko ang ipangalandakan ko. Ang gusto ko siya. Kung anong mensahe niyang pinababatid sa akin, siyang ilalagay ko. At kung wala siyang pinababatid sa akin, hindi ako magtatala. Kapag may pinatala siya at kung may masaktan at hindi nila alam na hindi ko gusto yon, patawad. Hindi ako manghingi ng tawad sa kanila. Sa Diyos ako manghingi ng tawad. Baka may mali ako. Subalit, kung magkakamali na lamang po ako magtatala doon, sasabihin ko sa Kanya, wag na ako magtala. Sapagkat, aanhin ko yung ginagawa ko kung pagkakasala sa Kanya. Kaya, salamat sa mga lagad ko, sa mga nagsusikap, nagsusumakit, na makapaglingkod at makapagtala para malaganap ang kabutihan ng Ama, para mapatotohanan sila ay may natanggap na sa Diyos. Hindi para magmagaling sila, kundi para mapatotohanang iisa ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Mga mahal, nawa, wag po kayong magkaroon ng duming isip na ako'y may pinatatamaan at ako ay nagpapatama. Sapagkat kung ang gagawin ko na lamang sa paglilingkod ko'y magpatama ng magpatama sa aking kapwa, bakit? Ba't pa ako maglilingkod? May bayad ba ako doon? Magkakasala lang ako doon. Hindi po ako naglingkod para patuloy na magkasala, kundi ako'y naglilingkod para mahugasan ang aking kasalanan. Kaya wala akong pakialam sa mga magsasabing pinatatamaan ko. Sapagkat kung ano yung totoo, siya lang sasabihin ko. Sapagkat di ako naglingkod para makipagsinungalingan, makipaglokohan. Kaya nga sa harapan ninyo, binahagi ko yung kung magkakasala ako, Panginoon, sa gamot na sinabi kong inanunsyo ko, pinasalamatan kita, nagparangal ako, na sinabi kong salamat sa iyo, gumaling ang apo ko na walang gamot. Pagkatapos pa inumin ko, di po ba sinungaling ako? Panginoon, wag mong pabayaan na ako'y magkasala sa iyo at maging sinungaling sa mga pinaglilingkuran ko. Sapagkat ang gusto ko, kung ano yung ginagawa ko sa talikuran at harapan, parehas lang. Mga mahal na kapatid kay Kristo at Ama, yan lang ang gusto ng Diyos, ang makipagtotoo tayo sa bawat isa. Sapagkat aanhin mong linoko si Juan, si Pedro, pagdating kay Marta, nagsinungaling ka. Walang kwenta. Subalit, pakatandaan po ninyo bilang tao, may kahinaan ang bawat isa. May karupukan ang bawat isa. Subalit ang karupukan at kahinaan na yan, kayang palakasin at patatagin ng Ama kung nakikipagtotoo ka sa Kanya. Pagpalain po kayo at nawa,
makamtan ninyo ang katotohanan sa pakikipagtotoo ko. Nang dahil ang Espiritu Santo ay totoo. Ayaw kong dayain ang sarili ko. Ayaw kong lokohin ang sarili ko. Aaminin ko po, nagagalit din ako. Subalit ang galit ko'y wala dito, sa bibig. Kung kailangan magalit na magtuwid, subalit hindi pumapasok dito. Ang Kristo'y nagalit, subalit hindi pumasok dito. Ibig sabihin, banal ka na po, Kunching. Hindi po ako banal. Walang makapagsasabi sa akin kung sino ako. Tanging Ama lamang. Siyang gusto kong humatol sa akin. At kung hatulan ako ng kapwa ko, wala akong pakialam. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, tulungan niyo po ako manalangin na mailusad kong patuloy ang katotohanan ng Diyos at patuloy akong makipagtotoo sa Kanya. Sapagkat kung paano niya pinakita ang buhay ay sa Kanya, wala na akong mithiin sa buhay ko. Hindi ko pangarap pumasenso, yumaman ako, kundi ang pangarap ko, ang wika ko sa Ama. Ama, tulungan mo ako makapaglingkod ng tapat sa iyo at bahala ka na sa pamilya ko. Pinagkakatiwala ko sila sa Kanya at buhay ang Diyos sa kabila ng hirap naman ng anak ko. Sa mga anak niyang hindi niya alam ang naganap, may galak na binigay sa Kanya. Ganun po ang Diyos. Kapag may pinakibakahang kang hirap at sakit, may binibigay siyang pampagalak. Kaya kayong lahat, kung totoo po kayo, sasabihin yung totoo lahat ang sinabi ko. Subalit kung di pa kayo totoo, di nyo maabot ang mga sinabi ko. Magandang umaga po sa pahapon. At ako po'y paalam na iwanan ko kayo. Di pa pala. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Baka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroon kang magandang mangyayari sa inyo. Manali, umangkin at tanggapin. Nalig ka, naway pagalingin ka pa. Pinatototohanan lamang ng Ama kapag marunong kang makikapwa-tao at magpasalamat sa Kanya. Ako po, pinasasalamatan kong walang maliw ang aking naaasahang doktor, hindi man po nainom ng apo ko. Subalit pinasasalamatan ko siya, hindi siya yung katulad sa iba na pinipintasan pa ako, pinagtatawanan ako, para bang nakikipagpaliksahan ka sa kanila. Pero siya po, oras na tumawag ka, ibibigay niya. Salamat po kay Dr. Apanyang. Kahit siya ay mataas ang katungkulan, hindi siya mayabang. Katulad ng iba, mayabang.
Yung iba, nalalaman ko, sinasabi pa nila, ba't teka kayo naniniwala sa apo kunching na yan? Pero siya po, maraming salamat po at ako'y pinagtitiwalaan niya. Isang karangalan ko pong pararangalan ko rin siya sapagkat kahit siya'y mataas ang katungkulan, kasi po siya ang doktor ng anak ko nung bata sila, pero hindi niya ako binibigo. Walang bayad. Alam niya kasi wala rin akong bayad. Kaya pag tumawag ako sa kanya, wala rin bayad. Ano po? Pakisabi mo, maraming salamat. Buhay po ang Diyos. Sapagkat wala naman po akong pangarap na makipagpaliksahan sa doktor. At hindi po ako yung mamimintas sa kanila o dili kaya ay maninira sa kanila dahil ang pinag-isa ng Diyos sa paggamit sa kapwa-tao dapat nagkakaisa. Akala po kasi ng iba ako'y nakikilaban. Akala po siguro ng iba ako'y nakikipaglaban, nakikipagmagalingan. Wala akong laban sapagkat ako'y hindi marunong at hindi ako doktor. Ako'y nakapaggagamot sa pamamagitan ng kadakilaan ng Ama, pero wala akong alam. At kung may gumaling man sa inyo, hindi po ako nagpagaling, kaya wala pa akong dinoktor. Buhay po ba ang Diyos? Ito po ang dapat malaman ng tao. At dapat isiksik sa utak nila, hindi ako nakikipagpaliksaan. Kaya sa akin, kampante ako at kontento kung ilan ang bigay ng Ama sa akin. Hindi po ako naghahanap na dumami, para sumikat ako. Tanin ko ipagsikat kung mamamatay lang ako. Sa walang kwenta, ang gusto ko po, huwag masayang ang binigay ng Diyos na ito sa akin, na pakinabangan ko at pakinabangan ng kapwa ko, hindi para ako'y magpasikat ng aking pangalan. Sapat na po yun. Bow. Sa inyong lahat. Bow. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Hindi ko po kailangan ng ako'y sumikat. Ang kailangan ko'y makinabang kayo sa handog ng Diyos sa akin. Tama po ba? Kaya sa inyo pong lahat, ay, hindi po. Opo, sabihin niyo po may text ako sa kanya. Opo, opo, may text po ako. Opo. Okay lang po yun. Ulitin ko po. Kung kayo po ay nagpagamot dito at hindi po ninyo maabot yung mga paggagamot, pwede po kayong pumunta ng mga doktor. Sapagkat yung akin pong bahagi sa akin, kung hindi nyo maaabot, sadyang hindi nyo po makakamtan. Kaya lang naman po ako, siyempre po sinasabi sa akin kung anong dapat kong gawin, ano? At binabahagi ko rin naman sa inyo kung ano dapat gawin. Ngayon, kung loloobin ng Ama, na yung binahagi na yon ay kamtin po ninyo, pakinabangan nyo, salamat po sa Kanya. Pero hindi po ako magmamagaling ng maggagamot-gamutan. Ayaw ko naman po ng doktor sa totoo lang. Ayaw ko rin ng guro sa totoo lang. Ang gusto ko'y ano? Magkapera. Totoo po yan. Sa panahong hindi ako ganito, ang gusto ko'y pera. Hindi doktor. Hindi guro. Ang gusto ko, pera. Nung panahon na yon, kaya kahit na gabi, gusto ko kikita pa rin ako. Kahit na araw, nako, nagmamadali ka para kumita ka. Subalit, hindi ko nga po ba alam bakit biglang napiit ang isip at damdamin ko. Ako rin hindi ko kaya ipaliwanag. Kung hindi pinihit ng Diyos ang isip at damdamin ko, wala po tayo ngayon dito. Sapagkat ako'y nandoon sa pera. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahal! Yan po ang pawang totoo. Kung hindi pinihit ng Diyos ang isip at damdamin ko, magsusumikap ako at magsusumakit, magka-pera. Subalit salamat sa Diyos, pinihit ang isip ko, ang damdamin ko, gusto ko pa rin ang pera, pero mas malamang siya. Sapagkat pwede na po ako ng kahit walang pera. Mayroon lang akong, ano ba ito? Ano ba ito? Ba tawag dito? Lapel! Yun. Pwede na ako nun. Buhay po ba ang Diyos? Teka lang, di pa ako tapos. Kamusta?
Musta na ka? Tas. Okay. Oh, mas malala yung anak mo keka. Pero kinayap ya. Hanalig ka, kumayap ka naman, ane? Oh, ay, apo kong tiyempat. Pag totoo po sinasabi mo, kahit bratatatatat, tingnan mo yung Armalite kasi totoo yung baril siya. Ganyan din po yung nagsasabi ng totoo. Pagka sinungaling ka, iniisip mo Tama po ba? Kaya kapag totoo sinasabi mo, kahit saan ka makarating, pagsasalita mo'y diretso. Sapagkat hindi ka naghahabi ng haka-haka, kundi totoo ang iyong binibigkas. O tingnan mo yung mga sinungaling na hustisya. Yung mga sinungaling na testigo. Ano pag sinindak? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang Kristo'y totoo, kaya lahat ng sinabi totoo. Kaya kung totoo kayo sa Panginoon, magiging totoo ang lahat sa buhay nyo. Magandang umaga po, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawang totoo at maging bukas sa puso ninyong pagmamahal kahit kanino. Sa gayo'y mapapatotohanan ng Diyos nyo na sinasambang Ama ito na siya'y buhay sa buhay nyo. Pagpalain kayo mga mahal ko at sumayin nyo ang paghahari ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Tayo.